Ito ay isang pantasya mundo at ito ay puno ng mga makapangyarihang tao. Sino ang maaaring pumutol ng mga bundok sa isang pitik ng kanilang kamay? Ang mga kalalakihan at kababaihang ito ay kilala bilang mga magsasaka, at lubos na iginagalang sa lupaing ito. Ang kanilang layunin ay maging walang kamatayan, pagkatapos na linangin ang Dao. Ang mga malalakas ay sinasamba at maaaring makuha ang lahat ng kanilang ninanais. Ito ay kwento ng isang batang lalaki na nagngangalang Li Fan, na naging alamat sa mundong ito. Isang araw, isang batang lalaki na nagngangalang Li Fan, mula sa ika-21 siglo, ay naglakbay sa kakaibang mundong ito, sa pamamagitan ng aksidente. Sa halip na malungkot, masaya siyang pumasok sa immortal na mundo. Hindi na siya mabilang na mga nobela at alam niyang ito na ang simula ng paglalakbay ng kanyang pangunahing tauhan. Sa tuktok, ang unang bagay na ginawa niya ay subukan ang kanyang espiritual na mga ugat. Akala niya kasi siya ang bida. Siya ay dapat magkaroon ng ginintoang mga ugat, na kung saan ay ang pinakabihirang. Ngunit bumagsak ang katotohanan, dahil hindi lamang siya nagkaroon ng baldado na espiritual na ugat. Ngunit din ang pinakamasamang talento sa paglilinang, ang kanyang katawan ay isang kabuoang basura. Hindi niya nakayanan ng gulat at patuloy na umiyak. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ang mga tao ay nagsimulang panunukso sa kanya, pang-aapi sa kanya, at tingin sa kanya. Lalo siyang nanlumo dahil dito. Ngunit isang araw, may isang mahiwagang nangyari. May narinig siyang boses, "Binabati kita, na-trigger mo ang sistema ng paglilinang sa antas ng Diyos. Pagkatapos magbuklod dito, maaari mong sundin ang mga gawain ng system, para sa pagsasanay. At pagkatapos makumpleto ang 666 na gawain, maaari kang maging isang walang kapantay na powerhouse sa mundo." Natuwa si Li Fan sa narinig. Sa wakas ay na-activate na niya ang kanyang cheat mula ngayon. Magiging walang talo siya, muling bumangon ang pag-asa sa kanyang puso. Habang nakatingin siya sa isang maliwanag na kinabukasan, narinig ang boses ng sistema pagkatapos ng pagbubuklod. Ay matagumpay na ngayon. Proud siya at naisipan niyang sampilan ang mga mukha ng lahat ng iyon. Sino ang nanglilibak sa kanya kanina? Ngunit muli ay malupit ang tadhana sa kanya. Ang unang gawain na natanggap niya ay maghatid ng mga inahing baboy sa kapitbahay. At kahit na ang pakete ng regalo, natanggap niya mula sa system. Walang anumang diskarte sa pakikipaglaban o paglilinang. Sa halip ito ay isang kasanayan para sa pagsasaka. Napuno siya ng galit at isinumpa ang sistema. Bakit ang swerte niya? Ang bawat iba pang pangunahing karakter ay nakakuha ng isang sistema na may higit na kapangyarihan. Ngunit nakakuha siya ng isa para sa pagsasaka, at higit pa, kailangan niyang tapusin ang 666 na gawain ng pagsasaka. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, kinailangan niyang kumpletuhin ang mga gawain ng system upang mabuhay ng lumipas ang mga araw. At 3 taon nang lumipas sa isang kisap mata. Nitong nakaraang 3 taon, nagsibak siya ng kahoy na panggatong, nagpakain ng mga butil sa manok. Napilitan siyang magprakti ng calligraphy at pagpinta. At kailangan pa niyang ipagtanggol ang melon field ng bahay ng kapitbahay na tiyuhin. Masyado siyang pagod sa 3 taon na ito. Sa sandaling ito, habang pinapakain niya ang mga manok, isang lalaki ang dumating at tinanong siya. Malapit na ang pagdiriwang. Maaari ka bang sumulat ng isang couplet para sa akin? Dahil matulungin si Li Fan. Dali-dali siyang sumama sa medyo may edad na lalaki. Matapos mawala si Li Fan, ang 2 manok ay nag-transform sa makapangyarihang mga phoenix. Guys, umalis na si Master. Lumabas para sa hapunan. At mula sa kalmadong pond ay lumabas ang isang nakakatakot na sea dragon. Pagkatapos ay sinabi ng dragon, sa totoo lang, ang ating Panginoon ay lalong nakakatakot. Hinugasan niya ang kanyang mga paa sa pond at halos lumaki ako ng isang top-grade backbone. At siya ay isang isda na lumaki sa ganitong laki ngayon. Isang puno malapit sa lawa. Pagkatapos ay sinabi, maaari bang ang kapangyarihan ng Master ay lumago ng napakabilis dahil sa pag-iwas? Kung tutuusin, sa mga nakalipas na taon,
hindi ko pa siya nakikitang malapit na kahit sinong babae. Pagkatapos ay sinabi ng dragon, ngunit ang Panginoon ay abala araw-araw. Paano niya makikilala ang mga babae? Kasabay nito, sa labas ng isang nayon sa kabundukan. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo doon. Nangunguna sa kanila ang isang babaeng nagngangalang Muchin. Siya ay kilala rin bilang ang santo. Pinigilan siya ng isa sa mga alagad. At sinabi, sa nanginginig na boses, ang lugar na ito ay isang ipinagbabawal na lugar. Maging ang ating mga ninuno ay nawala dito. Gusto mo ba talagang ipagsapalaran ang iyong sarili? Kinagat ng babae ang kanyang mga ngipin, at sinabing, hindi naman. Ito ay isang katanungan ng kaligtasan para sa aking sekta. Bilang santo, duty-bound ako. Kailangan niyang gawin ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kayamanan ng kanyang sekta. At inalerto ang lahat na gamitin ang kanilang chi. Para protektahan ang sarili nila. Nagpatuloy siya, pagkatapos kung masira ang harang na may pagbuo ng lamisa, sundan mo ako agad. Sumunod ka sa akin. Pagkatapos ay inactivate niya ang formation disk, na siyang kayamanan ng kanilang sekta. Na-activate ang formation disk at lumitaw ang isang malaking crack, sa barrier mula sa loob ng malakas na crack, sumabog ang chi at inatake ang lahat. Nabasag ang formation disk. At ang babaeng Muchin, na pinakamalapit sa activation. Nagdusa ng matinding pinsala, umiyak si Muchin dahil hindi man lang niya nalampasan ang unang hadlang. Sa paraang ito ay hindi na niya mahahanap ang divine water beads. Unti-unting bumagsak ang kanyang malay at natamba siya. Ngunit bago pa niya mahawakan ang lupa, napahawak siya sa yakap ng isang lalaki. Nagulat ang lalaki nang makitang may nahulog na kung saan. Ang lalaking ito noon Li Fan, tapos tinanong niya kung anong nangyari sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto, na siya ay walang malay. Napagtanto niya yon dahil sa sobrang smog at kakulangan ng oxygen. Baka nahimite ang dalaga, casual niyang pinaypayan ang kanyang mga kamay. Ngunit ang sumunod na nangyari, ay ang lahat ng ulap na malapit, ang lugar na iyon ay nalinis. Nagkamalay na ang babae. At ang makita ang lahat ng ito ay nabigla dahil hindi ito ordinaryong ulap. Ngunit isang formation spell at walang makakawala. Parang ganoon, gaano kataas ang cultivation ng lalaking ito. Nagmamadaling yumuko ang babae kasama ang lahat ng kanyang juniors. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Muchin, mula sa Luo sect. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya, tungkol sa kanyang sitwasyon, kung paano siya kasama ng kanyang mga junior ay natigil sa isang porma sayon. At ang tanging paraan ay upang masira ito. Humingi pa siya ng tawad sa lalaki sa pang-istorbo nito. Tinukoy niya siya bilang isang senior. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya. Nahiya naman si Li Fan at sinabing, hindi siya senior, kundi ordinaryong tao lang. Pagkatapos ay may naalala siya at sinabing, parang pamilyar ang Luo sect na ito. Siya nga pala paano kita matutulungan. Sumagot naman ang babae, pumunta dito si Senior Junior para maghanap ng dark green bead. Nag-iisip ang babae, kahit na may nakilala siyang eksperto. Mas mainam na magsalita ng kaunti. Tungkol sa bagay na ito dahil naglalaman ito ng mga lihim ng sekta. Biglang naalala ng mga Li fans at nagtanong. Ilang beses na niyang nakita ang berdeng butil na yon, sa kanya ba yon? Nagulat ang babae at nagmamadaling yumuko ulit. At hiniling sa kanya na dalhin siya sa lugar na yon. Sabi ng lalaki, walang problema na dalhin sila sa lugar. Ngunit dahil napakaraming tao at mga kabayo, kailangan nilang tiyakin, na hindi year-akan ang mais, na kanyang itinanim. Sagot ng babae sa desperadong boses, pagkatapos senior pakisamahan mo akong mag-isa. Hanggat handa kang tumulong, handa akong magbayad ng anumang presyo. Nakaramdam ng awkward ang lalaki, pagkakita sa kanya na biglang napapikit, ang layo ng pagitan nila. Pumayag naman siya, lumapit ang alagad at may ibinulong sa kanyang tainga. Saint dahil delikado ang lugar na ito, gusto mo ba talagang pumuntang mag-isa? Ang mga siyentipiko ay sumagot ng mahinahon, hindi na kailangang sabihin para sa kapakanan ng sekta. Pupunta ako kahit gaano kahirap. Li fans na nakikita ang alagad na nagbibihis.
Naisip niya, maaaring ang babaeng ito ay isang mayamang binibini, mula sa isang prestihiyosong pamilya. Pagkatapos ay tumingin si Li Fan sa nayon, at nagkaroon ng malaking apoy sa pagitan. Ito ang tunay na apoy ng samadhi. Naisip tuloy ng babae, mapoprotektahan kaya siya ng kanyang baluti mula sa apoy na ito. Sabi nung lalaki, sumama ka sakin. Pumasok siya sa apoy at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makita ito ng mga alagad ay nabigla, maging ang babae ay alam. Si Qian ay nabigla, dahil kahit saan ang lalaki ay magtungo. Nawala ang apoy sa lugar na iyon. Parang, umiiwas sila. Ang lalaking Li Fan, pagkatapos ay tumalikod at tinanong siya, kung bakit siya nalilito, dapat ba siyang 999? Sundan siya, sumakay din ang dalaga sa apoy. At hindi ito nakapipinsala sa kanya ang nag-aalalang mga disipulo. Ang kanilang mga ngipin at nanalangin para sa santo, upang manalo ng pabor sa mga nakatatanda. At palikpik ang water divine beads dahil iyon lang ang lifeline para sa kanilang sect Li Fan noon. Sinabi sa kanya na ang mga butil ng tubig na tinutukoy niya ay nakita niya. Habang siya ay nagsisibak ng kahoy na panggatong sa kakahuyan na ito, sa kabilang banda, nabigla ang babae. Sa pagkabigla, dahil ang bagay, ang tinutukoy ng lalaking ito bilang grove ay ang maalamat na walang hanggan. Puno, at sabi niya, namumutol siya ng panggatong sa mahalagang punong ito. Halos himatayin ang babae matapos marinig ang lahat ng iyon, sinalo siya ng lalaki at tinanong, kung ano ang nangyari. Sagot niya, medyo nahihilo siya. Sinabi sa kanya ni Li Fan na magpahinga, sa ilalim nito. Puno, nagsimula siyang mag-isip, masyadong maislan ang katawan ng babaeng ito. Nahihilo siya pagkaraan lang ng ilang hakbang. May napagtanto ang dalaga, parang isang wonderland ang lugar na ito. Ito ay hindi mas mahusay kaysa sa langit, na inilarawan ng mga ninuno. Pahinga lang dito, nararamdaman niya ang lahat ng nakapalibot na espiritual na kapangyarihan, bumulwak sa kanya. Dumating si Li Fan at nagtanong, kung gusto niyang uminom ng tubig. Nagpasalamat ang babae, at kinuha ang lang. Sa lalong madaling panahon ay tumingin siya sa loob nito. Namangha siya dahil, pakiramdam niya ay may hiwaga ang tubig na ito. Pagkatapos uminom ng isang paghigop nito, napagtanto niyang nabasag niya mula sa pangalawa. Antas hanggang ikatlong antas ng paglilinang mula ikatlo hanggang ikaapat na antas at mula ikaapat hanggang ikalimang antas. Siya ay direktang tumalon, 3 antas sa paglilinang, na kung hindi man ay aabutin siya ng hindi bababa sa 4 na taon upang maabot. Napatulala siya kaya napatitig na lang siya sa bote ng lang. Hindi alam ni Li Fan ang nangyayari dahil wala siyang maramdamang chi. Kaya't ang pagkakita pa lamang nito sa lang ay napagtanto niya, na tiyak na mas nauuhaw siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil maraming tubig ang maiinom niya. Ang babaeng nakarinig ng lahat ng iniisip. Ang senior dapat sinusubok ako, kaya hindi ako dapat maging gaaman. Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagpasalamat sa lalaki, at ibinalik ang bote ng lang. Tumingin ang lalaki sa kung saan at sinabing, naalala niyang may nakita siyang madilim na berdeng butil sa malapit. Para mahanap niya ito, ang babae ay nag-isip pagkatapos ng kanyang paglilinang ay bumuti, ang kanyang espiritual na pakiramdam at pangunawa. Ay lubhang nadagdagan, nararamdaman na niya ang hininga ng divine water bead. Bigla niyang tinuro si direksyon nang makarating sila doon, nakangiting sabi nung lalaki, kaya pala nandito, lumutang ang butil patungo, ang lalaki sa magiliw na paraan. Nakikita ito ng babae, naisip, ang mga divine water beads ay may mga espiritu at sila ay palaging naaakit patungo sa malakas. Inabot ni Li Fan ang butil sa babae. Nagulat ang babae sa nakita, diretsyong inabot ito ng senior sa kanya, naisip niya. Hihingi siya ng kapalit, pero masyado siyang mapagbigay. Pagkatapos ay yumuko siya at nagpahayag ng pasasalamat. Nakikita ang mga babae na nakayuko pa rin ng ganun ginawa. Nahiya naman ang lalaki at saka siya sinabihan na magpahinga at magpalit ng damit bago umalis. Ang babae ay puno ng pasasalamat para sa kanya at nagpaalam sa kanya. Umaasa siyang makikilala niya ito sa hinaharap balang araw.
Habang naglalakad siya palabas ng nayon, lumabas ang isa sa mga disipulo at sinabi sa naguguluhan na boses, "Saint, ito ay masama." Nagpadala ang sekta ng isang agarang tawag. "Nandito ang Flame Sect para sirain ang sekta natin, magmadali na tayo." Nagulat ang babae sa narinig, mabilis silang umalis. Sa kabilang panig, sa loob ng sekta ng Luo, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may bigete, ang dumating kasama ang kanyang entourage. Saka siya nagsalita, sa mayabang na tono. "Pinuno ng sekta, simula ngayon ay wala na ang iyong Luo Sect. Ikaw lang ang nag-iisa, sa nascent soul realm sa buong sekta mo. Samantalang tatlo sila, iniisip mo pa bang makakalaban mo ang nagngangalit kong apoy? Sekta, mas mabuting sumuko ka na." Ang pinuno ng sekta ay nagsalita sa isang determinadong boses, "Hanggat ako ay humihinga, dapat kayong lahat." Hindi man lang naisip na sirain ang sekta kong Luo. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay ngumisi at nag-charge ng kanyang lakas, malamig niyang sabi, "Kung ganoon, ay kung ano ang iniisip mo, pagkatapos ay kailangan ko munang itigil ang iyong paghinga." Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang narinig, huminto ang lahat. Nagmamadaling dumating ang babaeng Muchian at sinabing, magsumbong sa sect master. Ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta ng Luo. Nabawi na ang Divine Water Bead. Ang pinuno ng sekta ay nasa sabik na marinig yun at sinabi, ngayong mayroon na tayong Divine Water Bead. Maaari tayong manalo sa laban na ito, dahil ang Divine Water Beads ay may kapangyarihan na palakasin ang lakas ng cultivator ng ilang beses, ang mga disipulo ng Luo Sect. Ay naghiyawan, nang inig ang lalaking may bigete pagkakita nito at napasigaw. Paano naging posible, ang butil na ito ay nawala maraming taon na ang nakalilipas sa ipinagbabawal na lupain. Paano kaya siya nakapasok at makuha ito? Makhian saka nag-smirk at sinabing, iyon ay Senior Home, nakilala niya sa ipinagbabawal na lupain at siya ang nagbigay nito sa kanya. Tumawa tuloy ang lalaki at sinabing, wow, kahit Luo Sect ang galing magsinungaling, may nahanap ka lang. Random na peking butil, upang matanggap ang mga tao ng iyong sekta, ngunit sa susunod na sandali. Nabigla ang lalaki, sumagot ang babae, Kuya Gong, baka peke ang mga butil, pero baka peke rin ang cultivation. Habang sinasabi, kaya inihayag niya ang kanyang ikasyam na antas ng paglilinang. Kinilabutan at napasigaw ang lalaki, second level pa lang siya, paano siya makakarating sa 9th level? Malamig na sinabi ng babae, kaya lang ang nakatatanda sa lupaing ipinagbabawal, ay nagbigay sa kanya ng ilang mga payo, pagkatapos ay naisip niya, sa ilalim ng puno, habang nagpapahinga ay bumuti ang kanyang pagtatanim. Hanggang sa ikalimang antas at habang papunta rito, ginamit niya ang Divine Water Bead, upang mapataas pa ito sa ikasyam na antas. Kahit na nakita niya ang katotohanan, mahirap para sa kanya na tanggapin ito. Habang siya ay dahan-daang umatras, siya ay natamba, ang kanyang mga alagad ay nagtanong kung siya ay ayos lang. Sa sobrang kahihiyan ng lalaki, sinabihan niya silang tumahimik. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Luo Sect, ngayong may butil ka na, bumalik ka na lang ng kaunti. Pagkatapos ng kanyang third-rate cliché speech, siya kasama ang kanyang mga alagad ay umatras. Sinabi ng pinuno ng sekta na nakita ang kanilang umaatres na figura, hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng tulong. Ilang misteryosong eksperto, kung sino man siya, salamat sa pagligtas sa sekta ko. Ang pinuno ng sekta pagkatapos ay nagmamadaling tumawag, ang matandang ninuno, na nagninilay-nilay sa bundok, dahil ngayon ay pupuntahan nila ang misteryosong senior na yon. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang matandang ninuno ng pinuno ng sekta. Sa wakas ay narating